Go. Patay ng bayan, boses na katotohanan. Ang numero 1 radyong istasyon para sa masang Pilipino. Mula sa Bulwagang Pambanton, Pilipinas at Sandigang Bayan. Radyo Consuelo 102.9. Ako si Mike Heta, ang inyong kaagapay. At ako naman si Bel Dumbasi, ang inyong kasangga sa mga isyong umaarang-ada sa ibayong dagat at sa anumang sulok ng bansa. Mary, nominado ng Members Party List sa 2025 National Election. Rosana naman, isang TikTok star na naghain ng COC para maging senador. Senator Emmy, nais sundan ang yabak ng kanyang ama at kapatid, kakandidato para sa pagkapangulo. Samantala, Vice President Nelly, tatakbo rin ba para sa pagkapangulo? Ay nako! Alam mo ba? Dapat ka naman kayo sa bahay lang. Anong gagawin natin sa malaking niya? Magbugas ng tingkan? Nakakatulog mo ito? Tama, bangga. Grabe naman po kayo, Tay. Hindi naman po kasi yan yung kasarian ng tao kung kayang mamuno ng bansa. Tignan mo po si Nelly, mabuti. Nakikinig sa taong bayan. Maraming mga proyekto. Hindi inuuna yung sarili. At higit sa lahat, hindi buhaya. Oh, ang dami naman alam minsan. Alam mo, sana ikaw rin. Nelly, sus, sabaw naman yan. Tama. Di katulad ni Emmy. Nasa pamilya ng mga politiko, may alam sa gobyerno. Eh, for the win! Ay nako, tumigil na nga kayo. Basta ako, bumoto kasi ng Perry at Rosana. Kasi naman yun, sikat sila sa TikTok. Pati na rin si Idol Robert. Napaka-pogi. Ayan tayo eh. Hindi natin pinag-iisipan ng maayos kung sino ba yung mga dapat ilumpong sa pwesto. Porket may itsura, sikat, artista, o porket anak ng politiko. Hindi na ba tayo matututo? Tama na, kuya. Ayan mo na. Hoy! Bastos ka! Baka nakakalimutan mo. Mas matanda kami sa'yo. Magulang mo kami ha. Matuto ka ng respeto. Ako, mauli na ako para sa klase ko. Kailangan ko na magmadali. Stricto pa naman si Miss. Ay! Pasensya ka na, Miss. Ayos ka lang ba? Sorry, nalagdag ko pa yung mga libro mo. Hindi. Ayos lang. Salamat. Miss? Ang keychain mo, Miss. Wow, Nelly keychain. Sinusuportahan mo rin pala si Nelly. Uy, salamat. Munti ko pa maiwanan. At oo, Team Nelly ako. Parehas tayo. Nga pala, ako si Lottie. Ako nga pala si Alison. Oo, suportado ko talaga yan si Nelly. Naku, buti na lang talaga nakita mo agad yung teaching. Sobrang mahalaga kasi sa akin yan eh. Oo, si Alison na, mauna na ako. Kailangan ko pa makahabol sa klase ko eh. Pero kung gusto mo, i-add na lang kita sa Facebook para maging friends tayo. Mahirap kasi makahanap ng mga kaibigan na parehas ang sinusuportahang kandidato eh. Ayos lang ba sa'yo? Aba, oo naman. Alison Vergara ang pangalan ko sa Facebook. Mag-usap tayo minsan ah. Sige, mauna na ako ah. Pasensya na ulit. At dito nang umpisa nang makilala ko si Alison. Nung una ko siyang makita, kasi sabi ko, napakaganda niya talaga. Inad ko siya sa Facebook, kinamusta, at nagpagkwentuhan. Hanggang sa, hindi na lang kami namalayan, alas 2
Nelly bukod sa magaling na po siya, maaasahan pa. Matino din sa pamamahala at may puso. Ay, ganun ba? Sige, at tatanggapin ko na rin yung flyers nyo. Maraming salamat po. O siya, mag-ingat kayo. Sa wakas, may nahikayat din. Apil! Simula noon, lagi na kami magkasama ni Allison sa organisasyon para mamingkayan pa ng ibang tao sa usaping politika at sa mga harapan dapat iboto. Napapadalas na rin niya ang paggala namin kung saan-saan. May mga pagkakataon pa na pinibisita ko siya sa kanyang apartment at natutulungan sa mga kanyang gawain dahil may trabaho siya. Dahil dito, mas lalo pang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Nagkaaminan, tas naging magnobya-nobya. Kuya, tingnan mo, nag-post kasi ako sa Facebook sa mga katotohanan at mga credential ng mga tumatakbong politiko. Marami ang nag-like at nagbahagi rin nito. Kaso may mga bashers pa rin na ayaw, hindi din makipag-away. Wow! Umabot na ng 20k likes and shares. Mabuti yan, Wanda. Kabata-bata mo, humulat ka na sa nangyayari sa bansa natin. Tsaka yung mga bashers, hayaan mo yan sila. Ang importante, alam mo ang tama. Salamat kuya, hindi ka katulad din ng nanay at walang pakialam sa nangyari sa Pilipinas. Ay, kailan kaya sila makikinig? Lagi silang nangangatuli na matanda sila. Ganun talaga, Wanda. Hindi patas. Kahit ako, gusto ko din maintindihan nila kung ano talagang kailangan ng bansa natin. Hayaan mo, ang boto ko para din sa'yo. Ano na naman narinig ko dyan, Loki at Wanda? Politika na naman. Pwede matigilan nila ngayon at di dapat ang idea ng mga bata, Wanda. Nay, wala naman masama magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga kandidato para alam nila kung sino ang karapat dapat iboto. Wanda! Bata ka pa lang? Wala ka pa karapat ng bumoto, di ba? Eh, di ba? Manahimik ka dyan? Tay, pakinggan mo muna si Wanda, Mabuti nga po yun, madali na siya sa pagpili ng mga dapat ilungkot sa pwesto. Ikaw, Loki, kung sintilor ka kasi, pati kapatid mo, dinadamay mo. Dapat ko yung mga kabataan hindi nakikisusunod sa mga gawain ng mga matatanda. Pero nay, Kayong dalawa, pumasok kayo sa kwarto nyo. Marunong kayo sumagot-sagot, ha? Hindi naman tulong sa inyo. Magandang gabi, bayan. Ngayon ay ikaw araw ng Nobyembre. Nagpapagang balita, pumuputok ng mga istorya. Ito ang Radyo Artsuhenyo, 102.9. Nagsisiesta na ang kampo ni Emi Madrigal para sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo ngayong national elections 2025. Samantala, labis naman ay inalulungkot ng mga taga-suporta ni Nelly ang naging resulta ng botohan. Sabi na nga ba, panalo? hindi talaga maikakailang napakaraming sumusuporta para kay Emmy. Emmy for the win! Ano ka ngayon, Loki? Kalawin sa mga manok mo, ano? Tama na nga! Wala Nakakalungkot pang isipin na ganun ang nangyari. Ang mahalaga, tumindig ako sa tama. Hindi kuya, dinaya tayo. Dinaya si Nelly, posible manalo si Emmy. Ano, bata ka? Igiran mo na yan, ha? Kumayat ka na, panahimik ka dyan. Tapos na ang election, kaya wala ka naman magagawa. Alam nyo, hindi na nakasunod ko yung mga kaibangan yung dalawa. Alam naman natin tayo ng pili ni Nelly ay hindi siya mananalo. Tanggapin nyo na lang na ang mga manok nyo ay talunan. Hay, hayaan mo na lang sila, Wanda. Emi Madaya, Emi Madaya, Emi Madaya, Emi Madaya. Nananawagan kami sa kabila. Kaduda-duda nangyari sa eleksyon. Kami ay nag-aagad ng breakout ng boto ng bawat Pilipino. Pakinggan niyo kami. Kami pakinggan, kami pakinggan, kami pakinggan. Breakout! Breakout, breakout, breakout. Ano nangyayari? Bakit ba yun? Babala sa lahat ng mga nagproprotesta. Kayo magsiuwi na! Kung ayaw niyo masaktan! Kung walang puso, mga katay tao, ito ay
Swell sa lungsod ng Maynila ngayong hapon. Patay! Matapos pagputok ng mali ng mga pulis sa mga nasabi ay pinangalan ng Edward Ocampo at Wanda de la Cruz, isang minor de edad. Ano ginawa mo sa kapatid mo? Bakit mo siya pinabayaan? Pinatay mo ang kapatid mo! Nay! Wala akong kinalaman doon! Ano wala? Alam ko kung ano pinagagawa niyo para suportahan niyo para sa ilalim na yan! Ikaw nagbigay ng ideya sa kapatid mo para sumama sa walang kwentang rally na yan! Maniwala ka naman sa akin, Nay! Akala niyo ba, hindi gusto ko yung nangyari? Hindi ko sinabihan si Wanda na makisali sa mga rally dahil alam kong delikado at magulo doon! Sinungaling ka! Sanay ka na namatay! Hindi ang kapatid mo! Wala kang kwenta ka na! Anak ko! Nakalipas na ang 3 buwan, pero tila mabigat pa rin nakapaligiran tuwing ako'y nasa bahay. Ang pagkamatay ni Wanda ay lalo pang naging rason kung bakit mas lalong nagkaroon ng distansya sa aming buong pamilya. Lalo na si nanay. Hindi pa rin niya matanggap na sa isang iglap nawala ang kanyang pinakamamahal na anak. Napansin ko rin na parang akong isang multo sa sarili kong tahanan. Dahil kada magtatanong na lang ako, simple at tipid na lang ang kanilang sinasagot at halatang umiiwas makipag-usap sa akin. Ang sakit! Ang sakit-sakit isipin! Si Wanda na lamang ang dami kong kasablat na nakaintindi sa akin. Pero kinuha ko siya agad. Gabi-gabi na lang. Lagi na lang akong dinadala ang mga iniisip ko. Lubos-lubusan ko pinagsisihan ng lahat ng nangyari. Uy, Loki! Nabalitaan mo ba? Dito si Mayor. Balita ko, mamimigay siya ng ayuda. Diba? Oo, Vince! Nakakatuwa ba't magkakapera na naman tayo? Ganun ba? Laking tulongin sa atin yan eh. Uy, alam niyo ba? Balita ko kasi may kakilala siya dito kaya kung ipo-promote siya ng campus natin. Taga-camp ba daw siya? Talaga ba? Bagong kilos na naman yan na. Dami mo talagang alam. Kwento mo Uy, Loki! Pinapatawag na ni Press! Patulog naman nung buhatin yung mga upuan. Sige. Susunod ako. Salamat! Oh, Iha, ito na yung bayad ko sa pinapagawa ko Gagalingan mo dyan. Opo, Mayor. Sisiguraduhin ko po. Maraming salamat po Malaking tulong po talaga yun sa pag-aaral ko. Ay, walang problema, Iha. Ang importante, napakalat mo sa lahat ng baho ng kalaban. Ang mga tol na katulad mo ay mas lalong nakakuha ng atensyon ng mga tao. Kaya mahalaga ang naging gampanan mo. Pinamukha mo sa kanila kung sino dapat ang nasa posisyon. Tandaan mo, kung sino ang may kapangyarihan, sila lamang ang nararapat. Opo. Tama po kayo. Alam ko naman, Alison, na magaling ka at lahat ng pinapagawa ko walang palya. May potensyal kang bata ka. Balita ko nga, nagsusumikap ka ng galaw ng laute. Opo, Mayor. Pero matagal pa po bago po makagraduate. Pasensya na po sa store ko. Mayor, maganda na po kayo para sa talumpati ninyo. O siya, Iha, dyan ka muna. Sige po, Mayor. Maraming salamat po ulit. Alison? Laking gulat ko nang marinig ko ang boses ni Allison. Hindi ko inaasahan ang aking mga narinig. Uy, Loki! Ano ba nang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba nandyan? Tama mo ba narinig ko, Alison? Nagtatrabaho ka para sa mayor? Akala ko ba, katulad din kitang nanandigan sa tama? Pinaniwala mo ako! Para ano? Para makakuha ng impormasyon tungkol sa panig namin at pagsusubong ka? Kaya pala nanalo ang mga lensyon politiko na yun. Hindi ka na nahiya! Loki! Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Nanindigan ako sa tama. Sinusuportahan ko ang tama. Pero anong magagawa ko? Isang hamak lang akong mahirap. Kailangan ko ng pera, pampaaral sa sarili ko, at pampagamot dahil may sakit si Mama. Pero hindi mo kailangan gumawa ng mali para buhay ng sarili mo, Alison. Dapat sinabi mo, tutulungan naman kita ha? Mahal kita, Alison. Kaya gagawin mo ang lahat para sa'yo. Ayokong matagdagan ng mga problema mo, Loki. Kaya kong mag-isa. Hindi kita kailangan. Talaga ba?
mahihirap. Pero anong ginawa mo? Ginapang mo pala yung sarili mo sa mali. Nilagay mo lang yung sarili mo sa kapahamakan. Sa traidor! Oo, talaga ba, Loki? Paano si Wanda, ha? Hindi ba napahamak siya nakabalik sa tama? Sige nga, kung tama yun, bakit siya namatay? Huwag mong dadalhin si Wanda sa usapan. Ha? Alam mo, Loki, maghiwalay na lang tayo. Sa dinami-dami kong problema, ikaw ang ayaw mong makawalan. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Lumayo at umalis ka na sa buhay ko. Mabuti pa nga, Alison. Sasaktan lang din natin ang isa't isa eh. Bahala ka na kung anong gagawin mo. At kapapasok lamang na balita, usap-usapang whistleblower ang sumikat dahil sa isang artikulo kung saan pinagtapat niya ang kanyang nalalaman tungkol sa mga kaganapan ngayong national elections 2025. Ayon sa kanya, nagbabayad umano si Pangulong Emmy ng mga tao o trolls kung tawagin upang siraan ang katunggali nito sa pwesto. Iba pang detalye ang nakasaad ukol sa illegal na ginagawa ng Pangulo. Kasalukuyan pa itong iniimbestigahan ng mga kinauukulan at iniiyak nila ang kaligtasan ng nasabing whistleblower. Uy, narinig mo na ba? May mga trolls daw na binabayaran ng presidente upang sirain si Nelly noong eleksyon. Grabe, nakakagulat, di ba? Wala naman nakakagulat doon. Alam naman natin kung anong klaseng pamilya ang pinagalingan ng Presidente Emmy. Yun nga lang, marami pa rin Pilipino ang bubulag-bulagan. 2 taon na rin ang nakalipas mula noong eleksyon. Sa hindi inaasang pagkakataon, muli kami nagtatagpo ni Alison sa lugar kung saan kami madalas magkita noon. Alison? Alison, ikaw nga! Loki? Anong ginagawa mo rito? Wala. Pumunta lang para magmuni-muni. Ikaw, ba't ka nandito? Namiss mo ako, no? Ano ka ba? Sira? Oh, kamusta ka naman yan? Ito, natago. Pero alam mo, maginhawa sa pakiramdam. Simula nung sinulat ko yung artikulong yun, wala talaga akong pinagsisihan. Mabuti naman kung ganun. Nanindigan ka sa tama sa huli. Alison, total, may pinagsamahan tayo, di ba? Tsaka pinagkakatiwalaan pa rin kita. May pwede ba akong ipagtapat sa'yo? Ha? Ano yun? May sikreto ka rin ba? Oo. Kumuha ko ng isang organisasyon para mapatanggal si President Emmy sa posisyon. Bakit? Para saan? Para kay Wanda at sa bayan. Alam mo naman yung sinabi ng kapatid ko dahil sa kanila eh. Gusto kong makuha yung justisya hindi lang para din sa kapatid ko, para na din sa lahat ng tao sa pilitan nilang pinatatahimik. Justisya para sa mga Pilipino. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinitil buhay ni Loki. Sa kanyang kalarawan, isinulat niya ang kanyang mga karanasan na ibinigay ng kanyang pinsan na si Josie. Lungkot, takot, galit, at halo-halong emosyon ang nilalaman nito. Nakakalungkot lamang dahil hindi niya na makikita pa ang bunga ng kanyang mga paghihirap para sa pagbabago na ninais niya para sa Pilipinas. Kaya Loki, kung mapapakinggan mo lamang ito, si Pangulong Emmy at ang iilan pang nalubog sa pwesto ay napatanggal na. Dahil sa katapangan mo, Loki, may paglaban mo ang inang bayan. Kaya para sa akin, isa kang tunay na bayani. Ang isa lang sa aking pinagsisihan ay ang hindi ko pinaglaban. Tulad ng alam ko kaya mong gawin para sa akin. Kaya Loki, pasensya na at napakatuwag ko noon. Pero lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. At kung mamarapatin lamang sa susunod na habang buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nagmamahal, Alison.
Pastor Gibbs, isang convicted human rights offender, tatakbo para maging mayor ng Dabas sa paparating na 2028 midterm election. Okay, running time nyo, good news, 21 minutes, 31 seconds. Ang bibigay mo na ng komento, ang una nating panel, si Sensei. Konnichiwa, minasan. Tagagaling, no? Okay. So, una sa lahat, binabati ko muna kayo lahat dahil wala ko sa yung midterm exam ninyo. Lahat ay magagaling. Meron na akong makauling mga komento. Una, ang inyong mga pagsasalita, yung iba ay sakto lang, tama lang. Ngunit, yung mga ibang ilang mga estudyante na masyadong mabilis yung pagsasalita. Although okay naman po sa radio drama, pero kapag radio drama, sige lang, sakto lang dapat yung bilis, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Pero may ilan na parang masyadong mabilis, kaya hindi namin sa susundan namin yung mga tinig o yung mga sinasabi nito. Although, malinis pa rin, at nakakalinis din ng mga tinig at rinig na rinig din namin, may mga ilan lang din ng mga really individual na hindi naiintindihan o hindi na-guess or na-review yung specific na salita. Okay? And then, tungkol naman sa mga emosyon at damdamin, lahat naman ng nasasalita sa inyo ay may emosyon at may damdamin. Rinig na rinig at kitang-kita namin kahit hindi namin sa pamumukha ninyo, alam namin